Siya tuwing linggo lang. Hindi ka sumasama sa Diyos tuwing linggo lang. Lahat ng decision na gagawin mo sa buhay mo, he must be the authority. Siya dapat ang otoridad sa lahat. In financial decisions, in family decisions, sa sarili mong pag-aaral, sa pagtatrabaho mo, he must be everything in your life. Huwag kang magplano ng mga bagay na ikaw lang sa ng Diyos sa iyong pag-desisyon. Ganon din po, sabi sa una Juan 2:20, 1 John chapter 2. At napakarami po rito ng mga evidence paano mo malalaman na ikaw ay iligtas ng Diyos. Sabi ko kanina, ano ba yung topic mo? Sabi sa akin, basic. Very, very basic. Siguro may nag-set, siguro Bible reading, siguro prayer, mga basic yan. No, the basic is the gospel. The very basic of our Christianity is the gospel. Ang sabi ko sa 1 John chapter 2, verse 3 to 6. We know that we have come to know Him if we obey His commandments. The man who says, I know Him, but does not know what He commands, he's a liar. And the truth is not in Him. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. This is how we know that we are in Him. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Ang salita po ng Panginoon ay hindi burdensome, hindi kabigatan. Ang kawalan ng Diyos ay hindi burdensome. May nagsabi, sa Kristyanismo napakaraming desisyon kailangan mong pagdesisyonan. Dalawa lang ang desisyon na kailangan mong pagdesisyonan. Sapagkat ang lahat ng bagay ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang desisyon na kailangan mong pagdesisyonan is whether you obey or not. Is whether you obey Him or not. Pang-apat, he will love his brothers. He will love his brothers. 1 John chapter 2, verse 9 to 10. Anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness. Whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. Ang sino mang di nagmamahal sa kanyang kapatid ay nasa katiliman. Panglima, he will not love the world or everything in the world. 1 John chapter 2, 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sino mang umiibig sa sanlibutan at lahat ng mga bagay sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Pang-anim, he will not continue in sin. 1 John chapter 3, verse 6. No one who lives in him continues to sin, as neither sin him. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Walang tao na walang Kristiyano na sasabing Kristiyano ako, and yet he still lives in sin. Let me ask you this question. How do you represent Christ in your community? How do you represent Christ in Facebook? How do you represent Christ in text? How do you represent Christ in your own home? Pang-pito, he will pursue holiness. Malalaman mo, ito ay gawa ng Diyos sa buhay mo. Malalaman mo, niligtas ka ng Diyos kung nagpapatuloy ka sa kabanalan. Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. And 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Ang sabi niya, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. God called us to be holy, not to be impure. Tayo tinawag ng Diyos para mabuhay ng banal, hindi para manatili sa kasalanan. At lastly, third part, ito na po talaga yung message.
Okay, basic Christianity. When we say basic Christianity, it boils down to the gospel. Ang topic ko po kanina kung nabasa nyo, the gospel of Christ. A gospel with power. Meron bang power sa buhay mo? Is there a power evident in your life? Is the power of God really working in your life? Maraming Kristiyano nagsasabi, parang hindi ko ramdam na Kristiyano ko. Well, this is the basic of Christianity. The gospel of Christ. What it means to say that the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Ano ang ibig sabihin? Ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, na hindi ko pinahihiya ang mabuting balita ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas. What is the gospel? What it is a righteousness. What is the righteousness that comes from God? Okay po, marahil na natin, narinig na natin, na ipangaral sa atin. Pero one thing na aking pinag-aaralan is to rediscover the gospel. Ang gospel po, hindi ito ipatungkol sa testimony mo. The gospel is about Christ and Christ alone. Sabi po na John Stott, the gospel is not preached if Christ is not preached. Dito po, gusto kong i-focus sa bawat isa sa atin. What is the gospel? Nabasa natin kanina sa Corinto, Christ died for us, for our sins, for the scriptures. And how do we present the gospel? This is the gospel. God is holy. And because He is holy, He hates sin and all who commit sin. In short, God hates us because we commit sin. He is holy. Wala siyang katulad, walang makahihigit sa Kanya, walang nakakaparis sa Kanya. At yamang siya ay banal, siya rin ay matuwid at pagkatarungan. Sabi ng Biblia, hindi niya palalagpasin kahit isang kasalanan na hindi nakaparusahan. Tandaan natin, mga kaibigan, si Eva, nahulog sa napakaligta. Ayun, kinagat niya ang bunga na pinagbabawal ng Diyos. Huwag mong isipin na napakaligtang ng ginawa mong kasalanan. God can throw you to hell even sa napakaligtang kasalanan na iyan. Dahil sa isang kagat, lahat ng human race ay naging corrupted sa harap ng Diyos. Therefore, if God is holy, man is wicked, man is evil, man is depraved, man is spiritually blind, spiritually dead. Ito yung pinaka-boiling point na rin. If God is holy, paano kanya patatawarin? If God is holy, how He can forgive a sinner like us? Kung ang Diyos ay banal, at pag pinatawag niya, nilabag niya ang sarili niya. Hindi siya Diyos. Sabi niya sa aklat ng Kawikaan, He who justifies the wicked is an abomination to the Lord. Ang sino man nagpapawalang sala sa mga kasalanan ay karoon ng dumad sa paningin ng Diyos. Kung gano'n ang pangyayari, mga kaibigan, wala tayong pag-asa. But there is the gospel. There is a gospel. Ito yung mabuting balita na noon panakla ng Genesis, sinabi na ng Diyos. Pinaratisay na ng Diyos hanggang sa aklat ng Revelation. At ang buong Biblia ay nakasentro kay Kristo na siyang ating kaligtasan. God sent His Son. He is God and He is man. Kailangan niya magkatawang tao para abutin niya ang mga tao. Hindi pa perfect life. Sinunod niya ang option ng Diyos sa puutos na walang kahit sino man nakatupad. Sinunod ni Kristo, hindi pa perfect life. Hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. He is sinless. Subalit siya ay nasa krus. Sabi ng Biblia, He became sin. Siya ay naging kasalanan. Ang tanong, bakit? Pinag-aaralan ko namin yan sa Sunday School, Romans chapter 3, verse 25. Dahil inilagay ng Diyos sa kanyang sariling anak ang lahat ng kasalanan ng kanyang bayan, ng lahat ng tao.
He became sin. 1 Peter chapter 2, verse 24. He bore our sins on that cross. Isaiah chapter 53. It was the will of God to crush His own Son. Ang gospel ko hindi nagtatapos sa koronang tinig, sa pahirap, sa pagpako sa krus. Hindi ko sinasabi, pag pinangalan mo ito, hindi tama yun. Pero pag huminto ka doon, you don't have the gospel. The gospel is between His Father and Jesus Christ. Kung si Kristo ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya ng kanyang ama dahil naging kasalanan siya noong oras na iyon. Kailangan i-express ng Diyos yung kabanalan niya. Kailangan niyang patawan ng kaparusahan ang kanyang sariling anak. Dinurog, pinatay niya ang kanyang sariling anak dahil siya ay naging kasalanan. Kailangan niyang ma-display yung justice niya eh. Kailangan niyang ma-display yung kabanalan ng Diyos. Someone has to die. For the wages of sin is death. Na dapat tayo ang patayin ng Diyos at magdanas ng half of His wrath. Ibinuhos niya sa kanyang sariling anak. Therefore, sabi po na Romans chapter 3 verse 25, God now is just and the justifier of the wicked. Siya ay Diyos na matuwid. Pinarusahan niya ang kanyang sariling anak dahil siya'y naging kasalanan. At ngayon, siya ang nagpapawalang sala sa makasalanan. And this is the gospel, na kung saan napakaraming mga lingkod ng Diyos ang nalagay sa bingit ng kamatayan dahil sa pangangaral nila. Pinapangaral nila si Kristo na ipako doon sa krus na siya kaligtasan ng Diyos. Subalit hindi po nagtatapos doon. Si Kristo ay namatay, inilibing, at muli nabuhay. Kung hindi siya nabuhay, sabi ni Apostol Pablo, tayo ang pinakakawawang tao